Welcome back sa ating episode ng ating April special, ang Off the Boot, Reset, Rewind, Restart. At last week ay pinag-usapan natin kung ano nga ba ang mga naibigay sa ating storya ng ating mga listeners, ng ating mga messengers, ng ating mga commenters. Ay, nakapagbasa na tayo ng mga iilang storya. Pero ngayon may natitira pa tayong apat actually. May Sabi dumagdag pa natin, na isa. sabi natin tatlo lang. Pero may dumagdag na isa. Last minute siya nagdagdag. Meron tayong apat na stories. Pero bago tayo bumalik sa may wagang Redbox, isara muna natin. Dahil Ay, okay. mag-uusap-usap muna ang inyong nanggagandang DJs ng 97.5. Sino man nag-send nun? Shoutout nga natin yan. Shoutout sa'yo sa ngayon. Sa mga nanggagandang DJs ng 97.5. Kayo ba mismo? Like, meron kayong what if moment, Stories. redemption moment, regret sa buhay. I think, sige. Start by age. Ako Start na- by start age. by age. Oldest to youngest ba? Okay. Hindi. Ako, kasi after ko mag-graduate, nagtrabaho agad ako. Like as in, the moment na nag-graduate ako, may trabaho na agad ako. Pagkatapak mo palang labas ng school. Oo, Nag-work ka na. Paglagay ka pa lang na, Nag-a-apply okay, ka natrabaho agad. na ako. Ganun agad ako. Anong work? First work. Video editor ang aking work. And then this one, sabay ko sila nakuha. Tapos, Wow! Iba ka talaga. Iba ka talaga. pero as in, 4 days after ko mag-graduate, nagtrabaho na agad ako. Tapos, parang napapa-what if ko lang kasi yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko, nagkaroon sila ng ilang buwan para magpahinga. And I don't have the luxury to do that. I can't afford to rest. Especially, with family things, ganon. So, parang inisip ko, sarap pala nagpahinga ako. What if I just gave a little time for myself to recover? Siyempre, kaka-graduate ko, oh my God! Hindi po, hindi ka pa nakabawi sa mga puyat mo. Ang Tapos, hirap- ang hirap pumasa ka na mag-aral. ng maaga. Oo, hirap mag-aral, tapos magkatrabaho agad ako. So parang, hirap na hirap ako nun. But at the same time, syempre, ang nakakapagpangiti sa akin, syempre may sweldo ako, diba? pero pagod na pagod naman ako. So, iniisip ko, what if nagpahinga lang ako saglit? Kaya nung one point, may isang buwan na nangyari sa trabaho ko na na-cut down yung hours ko from 8 hours to 4 hours. Imbis na parang nang hinayang ako na, konti lang yung inipon ngayon. Mas guminhawa yung pakiramdam ko, at least nakapagpahinga ako saglit. And right now, yung iba kong kaibigan ngayon pala nagkatrabaho. Like after 5 months mag-graduate, dun pa lang sila magkatrabaho and they were able to find something that could fit their wants better, lifestyle better. So, hindi naman ako nepo baby para magkaroon ng gano'n oras para sa sarili ko. Pero yun yung what if ko talaga. What if nagpahinga ako saglit, at least I was able to recover and hindi ako super pagod ngayon. Yun lang naman ang aking what if. Actually, maganda yung sinabi mo na you don't have the luxury para magpahinga. Kasi I totally get you din. Feeling ko, gets ka namin din Yes. parehas ni Belle. Kasi working students, maraming working students sa 97.5 and kaya rin kami nag-work. Maliban sa passion namin to, ayan, ibig sabihin niya pinapakain kami ng passion namin. Pinapakain kami ng passion namin. Kasi mamaya sabihin nila, akala ko ba hindi kayo mapapakain ng passion nyo? May iba't ibang klase ng passion na mapapakain kayo, guys. At itong pagdi-DJ na passion namin, pinapakain kami. Yes. Kasi sa hirap ng buhay, kailangan darating ka talaga sa point na kailangan mo mag-work. Di ba? Like, kahit mahirap, kahit hindi kaya ng oras mo, kailangan mo magbigay talaga. ng time para makapagtrabaho to help your parents, to help family. yourself, na Yes. mabuhay sa araw-araw. And gets na gets kita. Ganyan kasi ako tuwing Christmas break, tas tuwing bakasyon. Kasi Real. magto 2 years na ako dito sa 97.5. And kapag nagbabakasyon, tsaka kapag nag-Christmas break, like ko Nagtatrabaho sinasabi naman. to, like ko sinasabi sa mga kaklase ko, sa pamilya ko na inggit na inggit ako sa kanila kasi may Christmas break sila. Ano mo yun? Oo. Parang, pero sabi ko, masaya naman ako sa ginagawa ko. Like, ano lang, minsan napapaisip ako. What if may pahinga tayo, Oo, diba? parang ang Parang sarap ganon. gumising ng na hindi ka Wala iniisip papasok na, sa trabaho. lang trabaho yun. Pero mabait naman si ma'am magbigay ng absent. Kasi pag nag-absent naman ako, papayag naman siya. Pero syempre nakakahiya. Tsaka mahal ko rin kasi yung listeners ko na kasi pag Yeah. nasanay ka na pumasok araw-araw, parang nalulungkot ka kapag pag narinig mo sila nagra-radyo tapos ikaw hindi ka nakapasok. Parang Wala ang ka sad. na naman DJ Macy. Di ba?
Like, minsan kapag narinig ko yung magbukas ng radyo sa bahay, tapos hindi ako pumasok, na parang, ay sayang, sana nagre-recite din ako ng mga song sponsorship, ganyan, Yeah. time check. Pero isipin mo rin kasi talaga na ang hirap sa buhay natin ngayon kung hindi ka talaga mag-work if you don't have the luxury to do so. Yeah. Kasi, ganun talaga guys, life goes on. Yeah. Kailangan natin matanggap na darating at darating ang araw na hindi na tayo makapag-enjoy ng bakasyon. Pero ito lang, mapiflex ko. Ako, sanay na ako na pumapasok ng bakasyon. Sila, hindi pa. Ako, at least sanay na ako. Christmas break, Pasko. Maaga tayo nakaabot ng adulting agad. Di ba? Ayun din. Yun din. Feeling ko yan din yung yung advantage ng mga May ganang experience trabaho. na tayo. May experience ka na, hindi ka na malulungkot na may pasok ka kapag bakasyon, kapag Christmas break, at least sumasahod ka. Oo, Para oo. sa'yo sinabi, sumasahod ka. At least may pera, di ba? So, para sa mga tao na maagang nag-work, okay lang yan, Okay lang guys. yan. Life will get easier. Ang dami talaga ano ni ate. O, dami niyang baon. Oo. Parang para sa akin lang dapat to. exactly. Sa interview dapat to, hindi So, ako. ano Ako masasabi dapat yung mo? nag-story dito. Okay, game. Next. Ako, actually, kaya ito naisip. Ay, wow! Narinig ko siya. Yes, on the Nakaisip spot. siya. Thank you so much. Hindi, actually, same din kay DJ Sonny. Pero ako kasi, 17 pa lang, nag-work na ako. Oh. Sino yan? Baka makulog. Hindi din naman, turning 18 Sino nag-apply sa'yo? Turning 18 naman ako nun, so tinanggap nila ako. Tapos, siguro ang regret ko lang sa buhay is, feeling ko kasi parang, di naman sa ninakawan. It's like, feeling ko hindi ko na-enjoy yung teenage year ko, gano'n. Parang, alam mo, hindi katulad ng iba na parang masaya-saya, gano'n. Parang Party, naiiyak na siya, guys. Alam nyo kasi, mahirap kasi talaga ito sa akin. Hindi, pero actually, sabi nga ni DJ Sonny, wala tayong luxury para magpahinga. Especially, pandemic kasi itong time na yun. So, yeah. naapektuhan din kami, especially yung family ko. So, ayun, okay lang naman. Okay lang naman. Parang kailangan ikaw din dapat umiyak ka para sabay-sabay Ala! tayo. Pag umiyak ako, papatanin ako na. Cut the camera. Papatigil na natin to. Third episode na kasi third na nakaiyak si episode DJ. agad. Natumigil umiyak si DJ Macy. Ang hirap din talaga. No? Ang hirap talaga. Pero anong naging work mo? Marami. Before, May hustler na agad siya. oo. Ano siya from siya side 17 quest? pa lang. Yung CV niya puno na. Ang pinaka-first work ko, actually, sa may, pwede ba sabihin yung ano? Hindi, ano na lang, anong nature na lang. Oo. Ano siya, parang guest attendant, parang ganon. Tapos, ano siya, 6 months siguro. Tapos, nag-work ako na barista. Wow. 1 year. Tapos, another company na barista. 4 years. Huwag mo nga kaming kape. Dalawa ka kami ngayon. Tapos, ito, ngayon, DJ. Dami niya rin na pagdaanan. Kaya mo gumawa ng yung art Latte sa art. coffee. Latte art. Ganun. Oo. Basta pipikit lang kayo. Huwag kayong tumingin. Pag Tapos sino na ba? ganun lang. Tapos na ba, Bel? Kapag inumagan, inumagan para hindi makita. Inom ka agad. Ganun lang para hindi makita. Alam sa lang, parang nasa siyang heart. Ganun na lang. Gusto ko yun. Gusto na kami. Parang nasa siyang heart, ganun lang. Lasang heart? Ano ba lasang heart? Yan. Wala, ang dami mo pa naging experience. Dami yung side quest. Dami yung chapters in Ako, life. ito pa lang kasi yung job ko can relate. Kasi ikaw din, di ba, nag-video editor ka na rin. Tapos habang nag-working student din ako, habang sa school namin na Ano namang work mo? assistant ng librarian. Student assistant. Yes, student assistant. Ano feeling maging student assistant? Masaya, like, at one point parang kapag nakikita ko ng mga kaibigan ko, dyan na naman si dyan na naman siya, si Sunny. Masaya naman. At parang may perks ako. Kapag, Nakakahiram ka ng unlimited oo. books. Yung TV room nila doon, nunod lang. Hindi, joke lang. Sumbong boy! Sumbong niya to! Hindi, ako kasi yung naging, again, graphic designer nila. So ako yung nag-design ng annual magazine. Wow! So kapag bumisita kayo sa library namin, andun yung gawa ko. Nakakala mo, ang lapit ng library nila. Sa library niyo? Sa Baguio po Sa yung Baguio. library namin. Kala mo So, akit lapit. kayo doon. Punta kayo ng Baguio, hanapin niyo yung library Oo. nila, tapos hanapin niyo yung annual magazine. Si DJ Sunny ang nag-design. Yes. nun. Masaya siya. Though nakakatakot lang kapag ikaw yung magka-closing. Tapos sa library. Tapos sa Baguio. Kaya tapos Baguio pa, di ba? Wala ka naman third eye. Wala, hindi ako lapitin. Hindi siya lapit. Hindi ako lapitin. Etong mga gantong convoy para sa October Para sa October special na Off the Anyways, Boot. balikan tayo sa ating April na Off the Boot. Ayan, di so ba? sa akin naman, dahil pares kayong what if, balik tayo sa ano naman. Ako naman medyo redemption. Okay.
Pero sa work pa din. Kasi, I remember, I ano mo, ang tagal na, last year lang I naman. remember 5 seconds ago. So, ganun. I remember a few months ago, na I had to take a break from being DJ dito sa 97.5 na, but I was devastated. Spell devastate. D-E-V-A-S. Continue sa next na off the boot yung Oh, rest of the the spell. rest of the spelling na devastated. Devastated. Kasi I had to take a break kahit ayoko, but life gets hard. Yan yung Sabi ko, hindi talaga ako maiyak-iyak talaga. coping mechanism niya, tumawa na lang. Ayun, kasi ang hirap nga maging working student. Gets nating tatlo yun eh. Ang hirap maging working student. Tapos very graduating si Abab. So, very busy ang schedule with other things like sa house, tapos sa family, na I had to take a break for 3 months sa pagiging DJ. Pero, I was still the graphic designer naman, the social media handler. So, like, nag-work pa rin naman ako. Pinabawas ko lang din talaga yung load ko. Tapos, like, miss na miss ko talaga. Like, minsan magdarinig ko na, nyari, nagpunta ako sa gantong store, tapos nakabukas yung radio, tapos naririnig ko yung 97.5. Hindi ko na masabi na, wala, dyan ako nag-work. Kasi Dapat nga, na ako naka-break eh. ako. Oo. Tapos parang syempre tatanungin ka nila, ay, ano yung program mo? Ganyan. So, Wala po nga hindi. I'm on a break po kasi. Pero like, super proud moment na I remember one time, sabi sa akin ng tita ko, sumakay siya ng taxi, tapos nakikinig sila sa 97.5, and sakto ako yung nagpo-program. Bago pa ako mag-take a break. Tapos sabi niya, hala, pamangkin ko yan, si DJ Macy. So sabi ng taxi driver, ay, pamangkin niyo po si DJ Macy, ganyan-ganyan. Wala, ang saya lang. Tapos, after that 3-month break, thankfully, tinanggap nila ako ulit. We're glad to have you back, DJ Yeah. Macy. Pagbalik ko nandito na kayong dalawa. Pagbalik ko nandito Sumapat na na kayo bigla. Pagbalik ko nandito na silang dalawa. Tapos, sobrang saya kasi nung bumalik ako, parang hindi ako umalis. Like, it still feels the same. Yeah. Like, oh my God. Tapos, sobrang saya lang kasi feeling ko, nung bumalik ako, mas nag-improve ako. Like, nung nag-break ako for 3 months, nahanap ko rin yung sarili ko. Yes. Nalala yung sarili niya. Serious kasi. Nahanap ko rin yung sarili ko na, feeling ko na-improve ko yung sarili ko. Alam ko na yung ginagawa ko lalo sa radio. Then, shoutout din sa mga listeners ko, sa mga listeners namin. Kasi without you guys, wala kami. Aww. Kayo kumukompleto ng aming umaga. Kayo ang kumukompleto ng aming araw. O umaga sa inyo hanggang tanghali kasi ako eh. Pero thank you so much sa listeners ko na hindi nawala, hindi ako iniwan. Kasi nang bumalik ako, andun pa din sila. And dumami lang din sila lalo. So thank you so much sa mga listeners ko. And that was my redemption arc sa radio. So I think we can go back na sa Damating ating, ka na today. Bumalik tayo sa ating mga listeners. sa ating stories. So we Again, have 4 stories. Mahiwagang yes. red box. Unahin I think na natin. go, Ben. Go. Patakabukan na sila lahat. Okay, start na natin. Hello po. Hello po sa Off the Booth DJs. You can call me Nico. I want to share a story about my dad. Growing up, we weren't really close. Lagi siyang busy, and I used to think he didn't care about me. So I grew up distant din. Parang may pader between us. There were years na halos hindi kami nag-uusap beyond basic things. I thought, gano'n na talaga kami forever. Pero one time, he got sick. That moment changed everything. I saw him not as someone distant, but as someone human. Someone who also gets tired, also makes mistakes. I started visiting him more, even if awkward at first. Hindi naman agad naayos lahat. But we tried. And slowly, the silence between us became conversations again. Ngayon, I realize second chances don't always come loud. Minsan, they come quietly. Like choosing to show up again for someone you almost gave up on. Oh, ang ganda ng last line. Yes. Thank you, choosing Nico, for someone that to- story. Choosing, saan na yun? To show Choosing up. to show up again for someone you almost gave up on. Ang ganda nun. Yes. Marami din kasi talagang hindi close sa parents nila. Yeah.
growing up kasi, madami talagang distance sa parents nila. Like, minsan Especially pag lagi sila sa trabaho. gano'n. Oo, minsan din sa sa opinion sa mga bagay-bagay. Pero tandaan natin na hindi naman late para mag-build pa tayo ng connection with our parents. Like, sa simple, pag-uwi mo, kamustahin mo, ganyan. Text ka. Kung hindi kayo magkasama sa bahay, text mo, mga kamusta ka lang, ganyan. Like, minsan, labas naman tayo, kwentuhan. Kasi okay din, guys, if nakakwentuhan natin yung parents natin, like, siblings natin, like, catch up lang kayo sa buhay, ganyan. Things don't have to be as high maintenance naman. Basta magparamdam ka. Like, a simple I love you for your parents and your siblings, napakalaking bagay. Yung iba kasi kapag nag-I love you ka, may kailangan ka, no? Ganyan. May ganun kasi sila eh. Pero sabihin nyo na, minsan okay lang din talaga mga musta kahit wala kang kailangan. Tsaka para sa akin siguro, ang pinakamabigat tsaka pinakamasakit na regret is yung tao. Tama. Kasi, wala yung work o yung mga passion mo, pwede mo siyang balikan. Pero yung tao, once na nawala, never mo na ulit mababalikan yun. Lalo mas na mahirap kapag nawala na yung tao. So, like, dapat i-cherish natin yung moment na kasama natin sila. Diba? I-appreciate natin sila. So, tama si DJ Bell. Take this time to appreciate the people around you. Not just your parents, not just your siblings, but also your friends, and of course, yourself. Yeah. Diba? Love yourself. Tama. Choose yourself, prioritize yourself, and validate. yourself. Ay, gusto ko yun! Yourself. Masabi, okay, next story. Okay, next story. Next story. Nasaan na tayo? Maiksi lang to. Lagi maiksi Gusto ko mo kinukuha lang niya ako. ngayon, maiksi. Okay. Hi DJs, gusto ko lang mag-share. May kaibigan ako dati na sobrang close ko talaga. As in lahat, sabay kami. Pero ngayon, hindi na kami nag-uusap. Walang away, walang closure, parang naglaho lang. Minsan napapatanong ako, what if pinaglaban ko pa? Or what if kinamusta ko ulit? Pero habang tumatagal, na-realize ko, baka hindi na talaga same yung ending kahit anong gawin ko. Ngayon, tinatanggap ko na lang na may mga taong dumadaan lang talaga. Masakit pero siguro part yun ng new beginnings. Yung matututong mag-let go kahit walang goodbye. Oh, this is a what if thing. What if Minsan talaga pinaglaban pa kailangan niya? magsara ng libro without an ending. Kaya meron ngang open endings. Kasi may mga bagay at may mga tao talaga na parang naiiyak ako. Hindi tayo iiyak. Wala tayong experience about dyan, guys. Macy yata yung nakasulat dito. Hindi. Well, kasi may mga ganun talaga. Like, people live. Okay? We have to realize that Yeah. na, sinabi ko rin yan nung nakaraan sa radio na kung sabi nga natin kapag may pintong nagsasara, may bintana namang nagbubukas. Like, ganun din sa tao, may umaalis, may dumadating ulit. So, hanggat nandyan pa, katulad sa sabi natin kanina, hanggat nandyan pa yung tao, we cherish them. Yeah. Kasi you never know kung kailan sila aalis. Tsaka some things are destined to be like, so kung nasa isip mo ay nagkahiwalay kayo ngayon, it means na meron kayong tig-isang path na mas mag-grow kayo. Na hindi kayo magkasama. Sometimes you have to grow individually. Actually, nag-apply din yan sa relationships mismo, di ba? Yes. Like sometimes, kailangan nyo talagang maghiwalay para mahanap kung ano talaga, kung Para ano mahanap ka talaga. sarili nyo. Oo, para mahanap mo talaga yung sarili mo. Like, and that's okay. Pero, sayang lang din talaga yung mga friendships na nawawala na lang bigla. Pero The only that's thing you can do life. is look back to it. Parang mag-reminisce ka na lang. Pero mas masakit, no? Kapag But I don't think it would hurt na mag-hi every mga once in a musta. while. Pero parang mas masakit talaga kapag nag-end kayo ng walang dahilan. No? Like, ang hirap nun. Like, ibis na nag-away kayo, like may Yeah, samaan kayo naglaho ng na lang loob. talaga. Talagang naglaho na lang talaga. Mas masakit yun kasi wala kang closure. So, I hope sa listener natin na yun ay, yun nga sabi nga ni DJ Sunny na mga musta ulit kung kaya. Kasi sayang. Kahit mag-heart ka lang ng story Oo, niya. mag-heart ka lang ganon. ang story niya. And sana makapag-catch up ulit kayo. Yes. And makapag, ano ba? Kwentuhan reunite. kayo, sa buhay. Then, kung hindi na talaga pwede, that's okay. Yes. At least you tried your best. And yeah, sabi niya nga, new beginnings. That's enough. That's more than enough. At Okay. least you tried. Yes, at least you Aww. tried. Baka naman papalalo na ng palalo yung mga sinasabi Pabigat natin. naman ang pabigat. Ayoko nang kumuha ng mahaba, pero parang sabay, naiwan. Ito. Mas mahaba. Ayun, parang may clay lang. Okay. Hi po sa Off the Booth. This is my what if about someone I once loved. Puro what if na tayo. We were close. Best friends actually.
We talked every day, shared everything, and somewhere along the way, I realized I had feelings for her. But I never said anything. Natakot ako. Natakot akong masira yung meron kami. I kept telling myself na may time pa, na I could confess someday when everything felt right. Pero life doesn't wait. Hawakan niyo ako! Hawakan niyo ako! She met someone else. And eventually, she chose him. I stayed silent the whole time, pretending I was okay. Now, I sometimes catch myself wondering, what if I was braver back then? Would things be different? Masakit, pero I learned something important. Silence is also a choice. And sometimes, it becomes the biggest regret that you carry. So, if there's something you've been meaning to say it. Baka kasi one day, maging what if mo rin. Pinagsamang regret and what if to. Actually, masakit na. Ba't puro tayo sa tao? Di ba? Puro tayo sa tao ngayon. Puro tayo sa tao lately. Ang sakit niyan. Like, ito talaga you could have done something. You could have done something dito. No offense. A lot of people blame their silence. No? Like, parang din yan nung nakarang episode na pinag-usapan natin na sometimes talaga kailangan mo mag-speak up. I mean, to speak or to die. Oh. It's better to speak kasi we eventually get to that point anyway. So, parang ngayon, just take your time to speak. I think it will be better for everyone na rin. Ang sakit niya. I think mas may hugot siya dahil it's about love, it's about relationships, yung hugot niya. Ang hirap talaga kapag, yun nga, pag tao, yung what if mo ay yung regret mo. Kasi, ito yung perfect example na hindi mo na talaga mababawi. Di ba? Kasi she met someone else. She met someone else and pinili niya na yun. I believe, listener... May experience ba kayo ng ganun? Ay, ako wala. I think kasi, di ba may relationship na yung girl? Girl? Yeah. Girl. Di ba parang late na rin siya kasi at the same time, kung aamin siya ngayon, may masisira na siyang relasyon. Oo nga, that's true. So, I hope sa listener natin na to ay makahanap din siya ng someone niya na pwede niya nang, syempre, wag na siyang mag-isip pa. Like, go for it. Pero sabi nga nila, ang hirap kalaban, greatest love. No? Greatest love. Ang Ang hirap, Totga. no? The one that got away. Yung May Totga Katy niya. Perry. Diba? Q. Ang dami natin mga kanta ngayon, ha? Dami natin kanta. Ano natin? Okay. Playlist. Playlist ng Off the ating boot playlist. Gabriel. Ayan. Meron tayong Love Yourself, meron tayong Tapos, Hayaan Mo Sila. ayaw mo sa may XB. Bigla na iba. Tapos, The One That Got Away. Yan yung playlist natin ngayong ngayong second episode. And now, may last message na tayo. Ikaw na magbasa, Tik. Sige. Puro maiksi kasi nababasa ko kanina. Okay. Hello po sa Off the Booth. You can call me Evan. I want to share something that took me a long time to accept. I wasn't a good person to the people who cared about me before. I took friendships for granted. I stopped replying to messages. I distanced myself whenever things got inconvenient. I thought people would always be there no matter how I acted. Until one day, they weren't. At first, I didn't feel anything. I told myself I was fine. But as time passed, I started realizing that I had slowly pushed away the people who actually mattered. And by the time I wanted to fix things, some doors were already closed. I started reaching out again, not to force things back to how they were, but to own up to my mistakes. Some people accepted my apology, some didn't respond, and some never came back. And I had to learn how to live with that. But strangely, that's also where I started growing. I stopped running from accountability. I started being more intentional with the people I still have in my life. Redemption, for me, didn't mean everything going back to normal. It meant accepting what I broke and choosing every day to not break things the same way again. Tao na naman. Tao na naman siya. Ito ka na Thank you naman for sa your tao. story, Evan. Yun nga. I took friendships. I think, kasi ako din, may tendency ako na Mag-push people away. nag-ghost na lang bigla kahit kaibigan. Pero I'm very grateful for my friends kasi kahit ganun, they stayed with me. And parang sanay na sila na okay, kailangan ni DJ sanay ng break. Alone time. Ng break saglit. And I always come back to them and they're always there for me. So for Eva naman, redemption. I'm glad, I'm proud
na you got to own up to your Mistakes. and were able to get past that. At least now you know what to do. Pero may mga ganyan din kasi talaga tayong phase sa buhay na kailangan lang talaga natin ng alone time. Pero ang sasabi ko lang, siguro magpaalam tayo na I need time for myself, I need to find Ipaalam myself, din naman. I need to heal myself. So, para hindi na iiwan sa dilim yung mga taong nakapaligid sa atin. Kasi mahirap yun eh. Yeah. Na ikaw mismo, iisipin mo kasi, kung ikaw yung naiwan, iisipin mo kung anong ginawa mong mali. Yeah. Kung Like, para sa'yo ay nagpapahinga ka, para sa iba, parang nasaktan sila na ba't bigla na lang siya umalis. Bakit bigla siyang nawala? Did I do something? Was it my fault? Doon lalabas yung insecurities, the doubts, and everything. Di ba? Kaya sabi nga talaga, silence is also a choice. Sabi mo nga, diba? Yes. Silence is also a choice. So, kung kaya naman nating magsabi, mas okay yun. Mas better Magpaalam. kung magpapaalam tayo. Kasi, mahirap na bawiin yung mga taong nawala na. Lalo na kung nasira mo na yung trust nila. Yes. Kasi ang hirap na rin magtiwala ulit. Pag nabasag nga yung glass, kahit may balik mo siya sa dati, may crack na siya. Oh. So, Very metaphor. kaya kaya ang masasuggest ko lang, if you're someone na kailangan ng alone time from magpaalam. time to time, yes, magpaalam lang tayo. I'm sure your friends will Magigets din naman nila yun. understand. Yes. Diba? If you're, Kasi para lahat naman tayo kailangan din ng alone time. So, Diba? magigets nila yun. if you're a real friend, you'll understand. Na, Yeah. kasi pati ikaw mismo, napupunta ka sa ganong phase ng buhay mo eh. Kung real friends sila sa'yo, you should also be a real friend to them. Yes, it happens in life. So, ayun, Evan, I hope you heal. I hope your friends heal. And I hope the next time it happens, makapagpaalam na siya. And Ang dami nating stories. yes, And that tapos na natin basahin concludes lahat. our Off the Boot reset, rewind, restart. And syempre, abangan nyo pa rin ang magiging next team Next natin. natin off the booth. At kung sino-sino ang mga kasama Mga nating DJ. DJ. Pero bago tayo paalam, mag-promote muna tayo ng Ayan. ating mga programa. Ayan, guys. Guys. Ayan. Alright. Abangan niyo ako sa Weekend Time Machine, DJ Bell, from 6 a.m. to 9 a.m. every Saturday and Sunday. And it's me, DJ Sunny. Abangan niyo ako every Saturday and Sunday, 9 a.m. to 12 p.m. sa Tunog Pinoy. And of course, Sunday Sound Trip, 12 to 3 p.m. And of course, ang pambato ng weekday, si DJ Macy from 9 a.m. to 12 noon sa The Morning Show. Tuloy-tuloy yan from 12 noon up until 3 p.m. sa Flashback Lunch. And once again, thank you so much! everyone. Thank you for watching our Off the Booth. Bye-bye! Balik kayo next time.